Nung mag-open ang Cosa Vegan, may nagpuntang historian na gusto magsulat ng libro tungkol sa lipa, sa mediatrix apparition. Humingi kami ng tulong sa kanya para magkaroon ng historical perspective ang documentary ni Bishop at napakaganda ng resulta dahil bukod sa talino at galing ni Professor Bernadette sa pag-intindi at pagtanda ng mga detalye tungkol sa kasaysayan, ang galing din niyang magbigay ng paliwanag. Bukod sa historically accurate, buhay na buhay ang kanyang kwento. Damang-dama mo ang pangyayari. Lumalalim ang pag-intindi ng kung sino mang nanunood. So, paano naman ako napunta dito sa pananaliksik na ito kay Bishop Versosa? Nagsimula ito kasi nung 2012, yung family ko, pumunta kami sa isang Marian pilgrimage. Nagkataon, ang pilgrimage chaplain noon ay si Father Melvin Castro. Ngayon, nung nalaman ni Father Melvin na nasa UP ako, sa Department of History, sabi niya sa akin, ay, gumawa ka naman ng history dito, ng mediatrix sa Lipa. Pagkatapos, since magkakakilala naman kami at nandoon kami nga sa pilgrimage na yon, umuo naman ako kay Father Melvin. Akala ko, madali lang naman siguro ito. Bagamat, ang nalalaman ko lang nga tungkol sa Lipa na binabanggit niya ay hoax naman daw yung mga pangyayari na yon doon sa Lipa. Pero umuo lang ako kay Father Melvin dahil nakiusap naman siya. So, nagsimula akong pumunta ngayon. Wala akong kakilala sa Lipa, hindi ako taga Batangas. Nagsimula lang ito, pumunta lang ako sa Carmel, sumama sa akin yung asawa ko, tiningnan namin yung lugar. Tapos, wala akong kakilala at sabi ko, ay, paano ko kaya ito makukuha ang kwento na yan? Hanggang sa nakita ko na meron na palang libro tungkol sa Lipa na sinulat si John Keathley. So, yun ang una kong binasa. Tapos nung nabasa ko yon, naroroon na nga yung story ni Teresing Castillo, yung mga pangyayari. Tapos nung nabasa ko yon, iniisip ko na naririto naman pala yung kwento na tungkol doon sa apparition. Ano pa yung pangangailangan? Hanggang sa tiningnan ko uli kasi yung sinulat na yon tungkol sa Lipa, transcript ng video documentary na ginawa ni John Keathley for television. Tapos ang binasa ko nga uli yon na mula na sa pagtingin ng isang professional na trained sa discipline ng kasaysayan, nakita ko na hindi pala historical yung approach dito sa story na ito. Ito ay parang journalistic, pagkatapos malakas din yung kabig ng religious faith doon sa aklat na yon. So naisip ko na maaaring ang ituloy yung project na yon, pero mula naman ngayon sa pananaw ng kasaysayan. Ngayon, ano yung magiging pananaw na yan ng kasaysayan? Ibig sabihin, yung kabuuan, hindi lang yung isang pangyayari, kundi yung pangyayari na yon, ano pa yung ibang mga nagaganap sa lipunan, sa kasabay ng pangyayari na yon, para maipaliwanag yung magiging reaction doon sa events sa Carmel. At eto na naman, eksakto sa tiempo, tamang-tama naman pala, si Prof mismo ang kailangan na tumulong sa susunod na yugto ng kwento dahil meron muling hindi inaasahang pangyayari. May natuklasang mga liham si Bishop Versosa. So after the publication of the book on Bishop Versosa, I visited the Lipa Carmel, and of course I met Mother Bernadette, who was at the time the prioress of Lipa Carmel. And in that visit, she gave me a bunch of papers placed in a green cellophane. And she told me, Father, you get this with you. These things will be helpful later on. But deep within me, I was saying, how could they be helpful? The book is already published. If ever there are new information coming out from these papers, we could not include them anymore in the book. So when the cause for Bishop Versosa was opened, I thought of those bunch of papers at the back of my pickup. So I asked the driver, do you still remember that box where I placed these papers? And he told me, yes, it's there. Well, it's already about November of 2013. The cause was already opened. Reading those papers in the upper part are all on the mediatrix.
But as I was getting through the middle, I found some affidavits, actually the affidavit of Father Juan Coronel, stating his testimony on how he witnessed the shower of petals on Bishop Bersosa. And he also witnessed that the personal letter of Bishop Bersosa to the Holy Father Pius XII informing him of the phenomenon in the Lipa Diocese. Then later on, we found that there are personal writings of Bersosa, his handwriting, but you could not decipher easily his way of writing. So I did not place my interest in reading the content. So I was just classifying the papers and perhaps ask the sisters in Lipa to look for possible translators. So that very moment, that night, I texted Mother Julie if she could contact Mother Teresa in Lipa, the present prioress of Carmel, of Lipa Carmel, if she could bring out the original copies of those photocopied papers so that we could photocopy them again. So, itong si Father Erickson, kasi siyang assigned as Historical Commission Chairman, ay nireview niya lahat ang mga documents niya na mayroon din kaming copy. Ngayon, he called me up one night, sabi niya ay, Mother, pakibigyan niyo ako ng kopya kung anong mayroon kayo sa inyong archives na pinatago ko noon, na copy rin ng aking meron ako. Ngayon sabi niya, kasi mayroong kulang dito sa sulat ni Bishop Bersosa kay Bishop Bishop Sancho. Ngayon sabi ko, sige po Father, ang ginawa ko, kinuha ko lahat ng file na meron kasi kami sa aming archives na about Bishop writings of Bishop Bersosa. Nung nilabas ko yung mga writings, sabi ko sa akin sarili ko, naku, ang dami. Kasi pinadala niya sa Carmel ang 24 letters of Bishop Bersosa's writing to the prioress of Carmel. Numbered pa yon. Ngayon, nung makita ko, binilang ko yung letters ni Bishop Bersosa ay 61 ang sa Carmel at 8 ang kay Madre Laura. It's all about the congregation, all in Spanish. Ngayon pumunta ako sa Carmel. Sabi ko kay Mother Teresa, kasi sabi ni Mother Teresa, I could not translate it kasi conversational Spanish lang ang alam ko. So, binabalik niya sa akin ng papers. Kasi Mother, I cross-check with the papers, letters given to you by Father Erickson. 24 lang ito. 24 letters. Pero ang nakita ko sa aming archives ay 61 letters from 1946 to 1953. Plus pa yung 8 sa amin. Sabi ni Mother Teresa, leave those letters to me. I will check it with the original documents. Kaya ang ginawa ko ay binigay ko sa kanya. Tapos tumawag sa akin si Mother Teresa on that late afternoon. Sabi niya, kasi morning ako nagpunta, sabi niya, saan nyo ito kinuha? Kasi si Sister Fides, hinanap na sa buong archives, sa lugar kay Mother Bernadette na mga gamit, ay hindi namin nakikita ang original nito. Saan ito kinuha itong mga letters na ito? Sabi ko, Mother, ito galing kay Father Erickson. So I called up Father Erickson. Father, saan daw galing ang mga letters? Sabi niya, binigay ito sa akin ni Mother Bernadette before my ordination. Tapos na ang libro, kaya pinatabi ko na lang. Kasi ay hindi ko na rin naman magagamit. Yun ang sabi niya. So I told Mother Teresa about it. Sabi ni Mother Teresa, I do not know where you got these letters kasi hahanapin pa namin. We have searched our archives and we have not seen the letters. Tapos nakita ko naman nga dun sa letter ni Mother Bernadette kay Tita Meli, dito sa kanyang letter, ay sinabi niya na I kept those letters because I'm afraid that it will be found out and it will be burned. Kaya siguro merong pinagtaguan si Mother Bernadette na even to the sisters ay up to now ay hindi pa alam kung saan niya tinago. Pero she said, I found this in Jacob biscuit cans in a neglected place in the library.
So yun kaya doon ko nakuha yung mga papers na ito, mga letters ni Bishop na all this time pala it's all under my nose. I am on the research and documentation of Mary Mediatrix. These are very relevant letters for the cause. Yung pala ay nasa amin lamang poder na ngayon lang lumabas ito na we are working on the life of Bishop Versosa, on the cause of Bishop Versosa. It was January of this year, 2014, when Father Siliricas came from Rome for a visit. And then they came together with Dr. Adet Abrera. And in our meeting, Dr. Adet shared to us her discovery on the writings because Mother Julie gave her the copies of this Versosa personal writings. Gaya ng ibang gawain na related sa story ni Bishop Versosa, hindi gawang biro ang pagbabasa at pag-intindi ng nilalaman ng sulat. So, ang ginagawa ko, kasi kinakailangan kasi sa kasaysayan, i-establish mo na yung source mo ay authentic. Papatunayan ko muna na ito nga ay totoong sulat na galing kay Bishop Versosa. Iko-compare mo ito sa iba niyang mga letters. Yung walang kinalaman sa Mediatrix, mga tunay na batid mo talaga na galing kay Bishop Versosa, doon ka na mag-compare ng handwriting. Nasagot para sa akin ni Mother Julie Micosa na itong mga letters na ito ay nakaligtas sapagkat natagpuan daw ito doon sa Carmel na nakapaloob sa isang lata, so hindi siya nasunog. So in any case, na-establish ngayon yung authenticity. So pwede na ngayon akong maglagay ng transcription. So mula doon sa handwritten, i-encode na yung mga letters na yon. Pero ang isang nakakatuwa din dito sa process na ito, nakakatuwa pero medyo mahirap, kasi si Bishop Versosa, sumusulat talaga siya sa Espanyol. Talagang Spanish ang kanyang written language. Yun din ang kanyang spoken language. Yung mga letters niya, una sa lahat, napakahirap basahin. Makikita mo na may nanginginig. Kasi may sakit na nito si Bishop Versosa. Nagdaan na siya doon sa napakalaking deprivation sa panahon ng Hapon, gera ng Hapon. Ang hirap i-decipher. Kasi minsan may mga abbreviation siya. May abbreviation siya sa Spanish na kanya lang. Hindi yung tuturo sa Spanish class na ganito ka mag-abbreviate. Halimbawa, yung mga usted na yan. Ang tunay na abbreviation yan, UD. Ang ustedes, UDS. Siya nag-abbreviate siya ng sarili niya. Yung usted niya, V. Yung ustedes niya, VV. So, kailangan talaga may familiarity doon sa gamit niya ng language para maintindihan mo siya. Pagkatapos, kahit na maintindihan mo na yung sinasabi niya, minsan hindi mo talaga mabasa. Maliban sa ang hirap ng handwriting niya na basahin, ang isa pa, kasi mga letters niya itong 1949, talagang written in ink. Tapos siguro yung mga papel after the war, hindi pa ganun kagaganda yung mga available na papel sa kanya. Yung iba niyang mga sulat, baliktaran. Pag tiningnan mo yung harap, kahit yung nasa likod, nandoon, tumagos yung tinta. Kaya, hirap ka na nga doon basahin yung kanyang sulat. Tapos dumoble pa na hindi mo na maintindihan. Yung tuldok ba na yon ay ba yon o nasa kabila yung tuldok? Yung ba ay nakakross na T o nandun yun sa kabila? Kasi ganun talaga kahirap. Kaya mabuti na lang may technology ngayon. I-digitize mo ngayon yung kopya ng liham ni Bishop, tapos ilalagay mo sa Photoshop, tapos i-erase mo pa, i-blow up mo pa yon. Tapos makikita mo doon, ito yung letter na, ito yung word na yan. Sa tingin ko ay ganyan yon. Ito yung letter. Tapos minsan naman, sa kabutihang palad, yung nasa kabilang pahina, medyo mas kupas yung ink. Kaya makikita mo, ito kailangan burahin. So pag nabura mo na yon, tsaka ka na mag-attempt na mula doon sa handwritten, i-encode mo na siya, matatranscribe mo na. Pag nag-transcribe ka pa pati, doon sa maliban sa
yung vocabulary naman ni Bishop, kasi first language niya yon, talagang mas mahusay naman siya kaysa yung vocabulary ko. So, ito ba ay, halimbawa na lang, napaka-importante yung cosas at saka yung rosas. Di, pwede mo siyang isulat na ito ba ay cosas, o na cosas kasi things. Pero pag binaso mo yan na cosas, na wala siya sa context, na yung pala ay rosas, ang laki-laki ng difference. Ang laki ng difference yung things at saka yung roses. Kasi yung roses, dito sa context ni Bishop, sa context ni Carmel, napaka-significant kung yun pala ay rosas. So, kailangan basahin mo siya na yung buong context ng sentence. Pagkatapos na encode yung letters, ipapacheck ko na ngayon, kasi hindi naman ako yung pinaka-authority doon sa language. Ipapacheck ko yon sa isang authority on the language. So, ang kinausap ko ay yung dati kong professor in Spanish para i-check niya kung tama ba ang aking transcription. Pagkatapos ng transcription, yung translation, tama ba yung intindi ko dito? Kasi yung language expert, siya yung nakakaalam na itong word na ito, maraming context yan. Hindi mo lang siya babasahin as one meaning. Kung hindi, marami pa ang meanings na ito. Halimbawa, pag sinabi dyan na naghihintay ako, sa Tagalog, ito yung translation, naghihintay ako ng judgment mula sa itaas. Okay. Ang translation mo ngayon ng mula sa itaas, ang meaning na ngayon ng mula sa itaas ay maraming meanings. Ano yung itaas na yon? Langit ba? Yun ang pinaka-itaas. Ano yung itaas na yun? Susunod dyan ay Rome. Ang susunod niyan ay yung apostolic delegate. So, ano yung mas mataas doon sa obispo? Okay. So, makikita natin na dahil sa particular need ng kasong ito, na religious history, church history, hindi lang language expert ang kailangan ko na mag-check ng aking transcription, na transcription and translation, na tama yung basa mo dyan, tama yung translation mo dyan, tama ang intindi mo dyan. Kaya maliban doon sa language expert, kumuha rin ako ng isang kakilala ko na pari naman, na isang canon lawyer. Canon lawyer na marunong din ng Espanyol para ma-verify niya mula doon sa original mismo. So, i-verify niya na tama dito ang transcription mo, tama ang interpretation mo. Transcription, translation, and interpretation. So, itatama yon mula sa akin, dadaan doon sa canon lawyer para meron akong nakakaalam sa simbahan. Pagkatapos, doon naman sa isang language expert na yun naman ang nakakaalam doon sa wika. So, yun ang mag-check lahat ng ginagawa para pag lumabas ang pag-aaral na ito ngayon ang aking interpretation ng mga pangyayari, meron akong batayan kung bakit yun ang magiging conclusion. Habang kinukwento ni Professor Bernadette ang prosesong sinundan niya sa pag-aaral ng sulat, hindi niyo ba naiisip na para bagang siya'y itinakda sa role na ito? Gaya ng aking ama na gumanap bilang obispo, para bagang si Bishop din ang pumili kay Professor Bernadette. Napansin niyo ba nakapangalan siya nang nagbigay ng mga sulat kay Father Erickson na si Sister Bernadette ng Carmel, na sumakibilang buhay na mula noong mga panahon na yon. Maraming mga ganitong kaugnayan ang napuna namin. Hindi ko maikikwento lahat pero itong ilan. Ang pangalan ko ay Laura. Malapit ako sa mga sisters ng MCSH na ang founder ay si Madre Laura at Bishop Versosa. Si Father Erickson Josue ang nagsulat ng libro. Father Erickson Cho naman ang nag-refer kay Father Sam Silioriques na naging postulator ng cause. Ang postulator ay isang parang abogado na magde-defend kay Bishop sa Vatican. Ang birthday ni Father Sam is June 28, 1954. This is the very next day after Bishop Versosa passed away. The day after. Now, he is the postulator of the cause of Bishop Versosa. Para bagang the cause of Bishop Versosa
actually started the very day after he died dahil ipinanganak na ang magtatanggol sa kanya. Napakahiwaga, hindi ba? Kaya kakaibang storya tungkol sa pagkabuo ng dokumentaryong ito. Hindi nag-umpisa sa pag-iisip at pagsulat ng script at sa pag-shoot ng video. Hindi rin nag-umpisa kay Father Erickson na nagsulat ng biography. Hindi rin ito bunga ng dedikasyon ni Mother Julie at mga MCSH sisters na makilala ang kanilang founder na si Bishop Versosa. Hindi rin lang ito dahil sa initiative ni former Mayor June Versosa ng Versosa clan na nagpetition for the opening of the cause. We feel this is according to God's plan. So, sa paggawa ng trabaho o assignment na ibinigay sa bawat isa sa amin, I think I can speak for everyone that somehow Bishop's sanctity seems to glimmer and reflect its brilliance in our own lives. Nagiging kaming salamin ng kanyang kabanalan. So kung ang palagay ninyo, itong salaysay na ito ay in the making ng isang documentary, sa totoo lang ay hindi. Ito ba'y in the making ng isang santo na si Bishop Versosa? Hindi rin. Ang totoong konteksto ng titulong ito ay in the making of saints dahil sa paglapit namin kay Bishop Versosa at sa pagtulong sa kanyang cause. Naramdaman namin ang kanyang paghihikayat na kami rin ay maging santo. At yan ang masasabing tunay na pruweba ng kanyang kabanalan.